Ito ang pinakamagandang plano ng aming kumpanya para sa pakikipagtulungan. Ang ganda talaga ng plano na ito. Sa kakayahan mo. Sayang ang talento mo kung mananatili ka sa maliit na kumpanya tulad ng Liu. Diretso na ako. Ang dahilan kung bakit ako nakikipagtulungan sa Liu. Pa sa'yo talaga. Boss Shen, ibig mong sabihin. Yang overseas export plan na hawak Montag. Talagang makakapagbenta ng mga produkto ng Shen sa hindi bababa sa 30 bansa ay sa maging isang maliit na empleyado sa Liu. Mas mabuti pang maging vice president ng Shen. Ibigay ko sa iyo ang opisina na ito. Ano sa palagay mo? Boss Shen, pasensya na. Gusto kong malapit sa pamilya ko. Kahit gaano kaganda ang trabaho pa rin yun. Gusto kong maglaan ng oras para sa pamilya ko. Ay, Ziga. Pero huwag kang magmadaling magdesisyon. Kapag nagbago ang isip mo, puntahan mo lang ako. Ipapasa ko muna ang dokumentong ito sa mga shareholders. Makipagkontrata tayo pagkatapos ng 1-0 araw. Ang galing mo talagang kumanta, hindi ako nagkamali sa kapatid ko. Noong pinagtrabaho ko si Xiaoyu para mapag-aral ka sa sining, tama talaga ang desisyon ko. Talagang mukhang mayaman ang kapalaran ng ating Lanlan. Kuya, ate, handa na ang pagkain. May performance si Lanlan sa mga susunod na araw. Kailangan niyang alagaan ang kanyang balat. Huwag lagyan ng maanghang o maalat ang pagkain. Alam ko. Et Zaka. Yung skincare mo, ginamit ko muna para kay Lanlan. CJ, Kahit nagtatrabaho ka, pero kailangan mong alalahanin ang kapatid mo. Huwag mong asahan na kami lang ng kuya mo ang gagawa ng lahat. alam ko na. Halika, kunin mo ang mga damit ng ating prinsesa. Huy, bakit mo hinawakan ang damit ko? Ang dumi-dumi ng kamay mo, baka madumihan ang damit ko. Alam mo ba kung ilang mayayaman ang dadalo sa performance? Ano kaya ang isipin nila? Kung maamoy nila na mabaho ang damit ko. Kuya, ate. Ano ba ang nangyari? Ete, hinawakan niya ang damit ko. Akala ka naman kung ano. Bakit mo laging hinahawakan ang mamahaling damit ni Lanlan? Hindi ako. Ilang beses ko na ba sinabi sa iyo? Mahalagang panahon ito para kay Lanlan. Dapat gawin ng lahat ang kanilang parte. Di ikaw rin, ayusin mo ang mga damit. Para hindi na laging gustong hawakan ni Xiaoyu. Na, Kiaoyue, linisin mo ang sahig. Kung hindi mo malinis, hindi ka kakain, narinig mo. Esan, Kuya, ate. Sabi ng organizers, kailangan ng family picture. Ipapakita sa performance, kaya kuhanan na natin ngayon. Tara na, kuya at ate, samahan ka namin mag-picture. kuya, ano nangyari sa kwarto ko? Puro larawan at manika ni Lanlan. Malaki na si Lanlan, hindi na kasya sa kwarto niya. Muna sa kwarto mo siya titira. Eh ako saan titira? Bahala ka sa buhay mo, doon ka na sa kwarto niya. Mag-aasawa ka rin naman, tiis-tiis na lang. Eh kung hindi na ako umuwi bukas. Mas komportable ba kayo? Ano ba sinasabi mo ngayon pa nga? Lahat nag-aalala kay Lanlan. Huwag kang mag-tantrums, tama na yan. Sige, pagkatapos ng performance ni Lanlan, ibabalik sa iyo ang kwarto. Nakakainis talaga. Kailan ba kayo nag-alala sa akin? Itinuloy namin kayong dalawa ni Lanlan. Bilang tunay na kapatid, bilang ete. Bakit hindi mo siya pabayaan? Kuya, ete, ganito kayo, hindi ba masasaktan ang et? Ay naku Lanlan, okay lang yan. Huwag mo na siyang pansinin, bata pa siya. Puntahan ko na lang siya. Ay naku, tignan mo, ang bait-bait ni Lanlan. Talagang masunurin si Lanlan. Kung kasing bait lang ng kapatid mo ang ete mo, hindi na kami mag-alala. Tama ka dyan. Ate, tulungan kita. Nagsorry na ako sa ate, binato pa niya ako. Nagsorry na si Lanlan sa'yo. Ano bang problema mo? Ako na ang may kasalanan, nagalit pa ang ete. Tignan mo ang itsura mo, ang sama ng ugali mo. Paano ka naging anak ng pamilya Kiao? Fuchang. Kausapin mo naman ang ete mo, Fuchang.
Kahit ampon lang ako, sa bahay na to, wala ka ng lugar. Kung ganon, sa iyo na ang bahay na to. Hoy, Assistant Zhang. Mahalaga kay Qiaoyuy ang pamilya. Di ba? Oo, Boss Shen, ganong. Kaya inayos ko na ang buong pamilya niya. Para hindi na siya mag-alala at magtrabaho na lang na maayos para sa akin. Ubo-ubo, ano tong amoy? Gas pala. Kuya. Ek. Ek. Kuya. Hoy, nalason kami sa gas sa bahay. Dali. Kuya. Ek. Malalim na ang pagkawala ng malay. Kailangan silang i-resuscitate. Lanlan. Lanlan. Anong ginagawa mo? Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Gas. Kuya, ate, gising kayo. Gising kayo, kuya. Anong nangyari, Lanlan? May tagas ng gas sa bahay. Buti na lang agad kong nakita. Ikaw talaga ang mabuti, Lanlan. Nasaan ang ate mo? Sino ba na nakakam? Nang magising ako, wala na siya. Baka nga tumakbo na agad. Walang utang na loob. Kapag nahuli ko siya, paparusahan ko talaga siya. Kuya, mas importante si ate. Dalhin muna natin siya sa ospital. Mahal. Qiaoyuy. Qiaoyuy, gising ka na. Boss Shen. Bakit ka nandito? Pumunta ako sa bahay mo at nakita kitang himatayin, kaya dinala kita rito. Parang naalala kong may inililigtas ako. Sabi ng doktor, nalason ka sa gas. Kailangan mong magpahinga. Nasaan ako? Ito yung aking bakanteng bahay. Dito ka muna tumira ng maayos. Nasaan ang pamilya ko? Nang dumating ako, ikaw lang ang nakita ko. Si kuya, si ate, at si Lanlan? Malamang nasa ospital sila. Safe naman siguro sila. Magpahinga ka muna. Hindi ako mapalagay. Tatawag ako kay kuya. Hoy, Kuya, Qiaoyuy, nasaan ka na naman? nasa labas ako. Okay lang ba kayo? Okay. Ang lakas mo magtanong. Ang bilis mo namang tumakbo. Kuya, hindi ako tumakbo. May nakakita sa akin na kaibigan ko. Sa kanya ako iniligtas. Kaibigan? May kaibigan ka pa? Humph! Ikaw ang nag-iwan sa amin at tumakbo ng mag-isa. Hindi po kuya. Ayokong makipag-argumento. Nasa ospital si ate para i-rescue. Kakauwi lang namin ni Lanlan. Kumuha kami ng mga gamit, bumalik ka na agad. Malubha po ba si ate? Malubha? Paano mo na itanong yan? Nasa ospital siya ngayon, bumalik ka na agad. Narinig mo ba? Kuya, alam mo ba kung sino ang nagligtas sa inyo? Siyempre si Lanlan, hindi ikaw. Sasabihin ko sa'yo, hindi kita pinapansin kapag tamad ka. Pero ngayon, bumalik ka na agad. Naririnig mo ba? Boss Shen, kailangan kong bumalik. Sabi ng doktor mahina ka pa. Kung may kailangan, ako na ang bahala. May mga bagay na kailangan kong gawin mismo. Qiaoyuy, hindi ako mapakali kung mag-isa ka lang. Samahan na lang kita. Salamat, Boss Shen. Kuya, kamusta na si ate? Kamusta?
Ikaw ang dapat kong tanungin. Gusto mo bang patayin ang pamilya natin? Hindi, ano kinalaman ko dito? Sinadya mo bang buksan ng gas para patayin kami? Hindi. Pinapalipat lang kita ng kwarto para kay Lanlan. Ang sama mo naman. Kuya, huwag ka nang magalit, nagkamali lang si At. Ete, ang tagal mo nang nagluluto. Nakalimutan mo pang isara ang gas, hindi na kita matutulungan. Kuya, hindi ko talaga ginawa. Bakit ayaw mong maniwala? Sino pa ang nagluluto sa bahay bukod sa'yo? Ilang taon na akong nagluluto sa bahay na ito. Tapos ako pa ang may kasalanan. Huwag kang magsalita kung hindi dahil kay Lanlan. Naibalik kami sa baba, patay na sana tayo dahil sa'yo. Siya ang nagligtas sa inyo. Hindi ba siya? Ikaw ang unang tumakbo. Kuya, trabaho ko lang yun, huwag mong sisihin si Ed. Hindi niya sinasadya. Tingnan mo si Lanlan. Hanggang ngayon tinutulungan ka pa rin. Kailangan kong pasalamatan si Kunglan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung may mangyari man kay ate, kasalanan mo. Kasalanan ko. Nasa trabaho ako. Kinuha niyo ang larawan sa kwarto ko. Palitan lahat ng lanlan. Ano naman kung pinalitan ko? Bahay ko to, ako ang masusunod. Sinugod ko ang buhay ko para iligtas kayo. Kayo, nagpunta lang kayo sa ospital. Iniwan niyo ako. Tapos sa huli, siya raw ang nagligtas sa inyo. Ano ba ng ibig mong sabihin? Ete, kahit medyo mabigat ang sinabi ni Kuya, hindi mo dapat siya ganyanin. Humingi ka na ng tawad kay Kuya. Tawad? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Grabe ka na. Kung hindi ako nag-ampon sa'yo, nagpapalimos ka na sana ngayon. Ampon, itong bahay na tinitirhan niyo. Sa akin yan, galing sa mga magulang ko. Gamit niyo ang pangalan ng pamilya. Para lang ako at apihin ako. Ako ang panganay, parang ama ko sa'yo. Ginagawa ko to para matuto ka. Tapos ako pa ang may kasalanan. Dahil lang ba ako ang ate, kailangan kong laging magpadaig sa kanya? Ipagkakait ang mga pangarap ko, ang lugar ko. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Wala. Pagod na ako. Simula ngayon, tapos na tayo. Huwag na tayong mag-usap pa. HMP, ang galing ng plano mo ah. Hindi ka umalis noon. Ngayon pa na may sakit si Ed. Kung iwan mo ang pamilya Kiao, kaya mo ba? Kung mananatili ako sa pamilya Kiao, doon ako mamamatay. Aba, lumakas na ang loob mo ah. Kaya mo na bang lumipad? Kuya, hayaan mo na siya. Sa pamilya Kiao, sino pa ba ang mag-alaga sa kanya? Kiaoyu. Kiaoyu. Lahat ng kinain mo, lahat ng ginamit mo. Sa pamilya Kiao galing yan. Uun ka. Ano ba nang alam niyang gawin kundi maglaba at magluto? Sinong nagsabing si Kiaoyu ay panglaba at luto lang? Ang Shen family, buong puso namin tatanggapin si Kiaoyu. Kiaoyu, sinabi mo sa akin na kailangan mong alagaan ang pamilya mo. Pero ganito ba talaga ang pamilya na dapat mong pagstayan? Kung gusto mo, kahit saan sa Shen family, maliban sa posisyon ko, pwede mong piliin. Kaya pala Alice. May nakilala na palang mayaman. Kunglan, huwag kang magsalita ng ganyan. Zinokabe ah? May kapatan ka bang magsalita dito? Kiaoyu, dinadala mo pa ang ibang tao para apihin ang sarili mong pamilya. Pamilya. Sayang, ngayon ko lang naisipang magdesisyon. Matagal na tayong hindi pamilya. Hello. Ako ito. Doktor. Tulungan niyo siya. Ano? Transfuse? Sige. Nakuha ko na. Pupunta na ako. Lanlan na naalala ko. Ikaw at ang ate mo ay isang blood type, tama ba? Hindi ako pwede. May performance pa ako. Hindi pwedeng mag-donate ng dugo ngayon. Anong ginagawa mo? Naghihintay ka bang mamatay ang ate mo? Gusto mo ba akong mag-donate ng dugo para sa ate mo? Siyempre, ikaw. Hindi naman sila lang ang papadunay. Napaka-responsable niya. Bakit hindi siya pwede? Anong balik mo? May competition pa AKO. Hindi pwedeng may mangyaring problema ngayon. Bibig lang ang gamit mo sa performance. Bakit takot ka mag-donate ng dugo? Hindi pwede yan. Kailangan kong nasa best condition ako sa stage. Nga, si Lanlan ay mag-aasawa ng mayaman. Hindi pwedeng may mangyaring masama. Eh ako, nung ako ang nangangailangan sa bahay, sino sa inyo ang nag-isip na tulungan ako? Ang ate mo, palagi siyang nag-aalala para sa'yo. Ganyan ka na lang ba magiging makasarili habang buhay? Kiaoyu, hindi karapat-dapat ang ganitong pamilya. Pwede akong mag-request ng dugo mula sa buong lungsod. Huwag mong isugal ang buhay mo. Okay lang. Sa totoo lang, sila ang nagpalaki sa akin sa mga nakaraang taon. Itong pagtulong ko para na rin itong bayad sa kanila. Mas mabuti kung maintindihan mo. Para wala na akong utang sa inyo. Simula ngayon, puputulin ko na ang lahat ng relasyon sa inyo. Mas mabuti nga. Kiaoyu. Ay naku, ang ganda ng salita. Pero nung oras na para mag-donate, nakunwari namang himatayin. Yun kung talagang nag-donate siya, baka naniwala pa ako. Sayang. Lumabas din ang tunay niyang ugali. Tumigil kayo. Kayong dalawa, may kapatan ba kayong sabihin makasarili ang iba? Hindi nag-donate at nakunwari pang himatayin. Talagang makasarili siya. Hindi ninyo alam kung gaano kagaling si Kiaoyu sa labas. Napakatalino niyang tao. Zia, isang katulong lang na puro laba at luto ang alam? Anong klaseng kagalingan meron siya? Tumigil ka. Haka-SA inyo. Tinanggihan niya ang milyon-milyong offer ko. Pailigtas kayo. Nagpakasakit siya hanggang sa ganito na ang itsura niya. Anong sinasabi mo? Si Lanlan ang nagligtas sa amin. Tingnan mo ang itsura ni Kiaoyu ngayon. Tingnan mo siya. Sino ba talaga ang nagpakamatay pa iligtas kayo? Kuya, hindi ako nagsisinungaling. Baka nga nagkamali ako sa kanya.
Magpapadala ako ng dugo kaagad. Kiaoy, uminom ka ng tubig. Naayos ko na ang tungkol sa dugo. Magpahinga ka na lang ngayon. Paumanhin, Boss Shen. Pinabayaan mo ang malaking negosyo ng Shen Group. Para alagaan ako. Dahil sa'yo lang ako nandito para alagaan ka. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Salamat, Boss Shen, na pag-isipan ko na. Gusto kong sumali sa Shen Group. Ayos, napakaganda nito. Si Kiaoyu na yun, talagang walang awa. Huwag kang magalit, Ed. Ngayon matagumpay na siya, wala na tayo sa isip niya. Walang utang na loob. Fo Chang, pagbalik niya, dapat natin siyang turuan. Turuan? Paano ko pa siya matuturuan? Malakas na siya, gusto na niyang iwan tayo. Kuya, ikaw ang pinuno, kahit gaano siya katagumpay, kapatid mo pa rin siya. Hindi niya tayo pwedeng itakwil. Hindi niya pwedeng piliin na matay ang mga magulang natin, ikaw ang ama namin ngayon. Hanggang sa huli, dapat siyang sumunod sa akin. Oon ga, yung mga ipon niya, insurance. Nandito pa rin sa atin, kapag nawala yon. Tingnan natin kung gaano katagal siya magiging matigas. Pero, gumastos tayo ng malaki sa sakit ni ate, kailangan ko rin ng gown. Walang problema sa pera. Nasa akin ang parole card niya, alam ko ang password, totoo. Karamihan ng kinita niya sa mga nakaraang taon, nandito sa card na ito. Ah, hindi ba't may problema kung gagalawin natin ito? Anong alam, Montag? Dapat nung ikakasal siya. Kukunin natin bilang dowry, ngayon ibibigay na lang sa akin. Ayos, kapag natuto na ako ng kanta. At may makakita sa akin na mayamang lalaki. Tataas ang antas ng pamilya natin. Talagang magaling si Lanlan. Hindi tulad ni Kiaoyu na trader, hindi tapat. Ano nangyari? Binago niya ang password. Ha? Ano nanggayon? Wala akong gown. Paano ako mapapansin ng mayamang lalaki? Paano tayo angat? Lanlan, huwag kang mag-alala. Pag-isipan ko pa ng paraan. Ang ganda mo ngayon, Lanlan. Inilabas ko na ang pinakatago kong pera para sa'yo. Salamat, ate. Lanlan, dapat kang magpakita ngayon. Kapag may nakakita sa'yo na mayaman, malayo ang mararating mo. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi ako nag-ensayo ng sayaw ng ilang buwan para sa wala. Nga, ete, tingnan mo itong damit ko. Tiningnan ko na, walang problema. Pwede kang mag-iwala sa akin. Kuya at ete, hintayin nyo na lang ako dito. Mauna na ako sa loob para maghanda. Sige, hindi na kita istobo. Lanlan, kaya Montag yan. Hintayin naming sumikat ka. Salamat, ate. Fo Chang, tignan mo kung gaano kaganda dito. Mga kilalang tao ang nandito. Siyempre naman, Shen Corporation ito eh. Hindi ba dapat maganda? HMP, yang zikia yuwa na yan. Nagtatrabaho sa magandang lugar pero kuripot sa amin. Photo yan. Lene, Hoy Fuchang, tingnan Montag kung sino yun. Kiaoyu, bakit nandito siya? Malamang iniwan na siya ni Boss Shen. Kaya nandito para humanap ng bagong sugar daddy. Yan si Kiaoyu na yan. Pag alis sa pamilya Kiao, ganyan lang ang kaya niya. Oy, eto pala ang biyaya ng pamilya Kiao. Bakit? Ayaw na sa'yo ni Boss Shen. Kailan ka ba? May trabaho ako. Anong trabaho? Anong klaseng trabaho meron ka? Nandito para humanap ng bagong sugar daddy, di ba? Oo, sabihin ka es ayo kia yuwa. Mga may klaseng tao ang nandito. Hindi ka nila gusto. Walang utang na loob. Akala mo kung sino ka sa suot mo, nakalimutan mo na kung sino ka talaga. Kiao ang apelyido ko at malinaw na naaalala ko yan. At kung bakit ako nandito, wala kayong pakialam. Ano walang pakialam? Nakakahiya ka sa pamilya Kiao. Dahil nandito ka. May performance SI Lon no yon. Huwag mo siyang dadalhan ng malas. Ate, bakit ka nandito? Kuya, ete, tumigil na kayo. Maraming tao ang nakatingin. Lanlan, buti na lang nandito ka. Tignan mo itong ete mo, iniwan na ng sugar daddy. Kaya nandito para magpahiya. Ete, kung wala kang pupuntahan, bumalik ka na lang sa amin. Hindi na, may trabaho ako. Anong trabaho? Wala kang trabaho. Nandito ka lang para humanap and sugar daddy. Ete, huwag kang magaling. Nagkamali lang si ate, nagkamali. Kung hindi kami nag-ampon sa kanya, namatay na sana siya sa gutom. Boss Kia, bakit nandito ka, Pia? Naghihintay na ang mga judges. Sige, pupunta na ako. Kiao, boss Kiao. Pwede na bang lumipat? Si Kiaoyu pala ang hurado. Anong gagawin ko? Kuya, ate, hindi naman siguro niya ako gagantihan. Huwag kang matakot, Lanlan. Maraming tao dito. Di niya yan magagawa. Kuya na bahala sa'yo.
Hindi naman mahirap ang tono ng kantang ito. Pero malayo ang pitch mo at magulo ang revekit mo. Kaya hindi ka pumasa. Kiayua, bakit Montag ka o binagsak? Wala kang alam sa musika. Ginaganti Montag lang ako. 17 beses kang mali sa pitch. Gava-gava Montag lang yan. Sa bahay ka lang naglalabat nagluluto. Paano mo naintindihan to? Bilang hurado ng Shen Corporation sa sining, batay sa profesional na pamantayan ang pagmamarka ko. Nagpapanggap ka pa. Iza ka lang. Basurang pinalayas ng kuya ko. Yaoy, sobra ka na. Kapatid mo sila na. Bakit mo siya ginaganito? Basta-basta mo lang siyang binagsak. Kiaoy, wala ka bang puso para sa pamilya? Kublan, kumusta ba talaga ang pagkanta mo? Nakita ng lahat dito. Sinabi ko lang ang totoo. Anong tutu? Inggit ka lang. Mas magaling silanlan sa'yo. Kung may reklamo kayo sa resulta, sumunod kayo sa tamang proseso. Huwag kayong mag-asta ng ganyan dito. Kuya, ate, nainggit lang siya sakin. Inggit siya kasi marunong akong kumanta. Talaga? Oskia, ang galing Montag pala. Magpapakilala ako. Ako ang Vice President ng Shen Corporation ngayon. KOU. Tuloy ang auditions. Xiao Yu. Ang ganda pala ng bahay mo. Sabi ko na ang mga anak ng pamilyang Kiao. Talagang magagaling. Yuyu. Mali ako dati, pero pamilya pa rin tayo. Mas malalim ang dugo kaysa tubig. Tama, yan. Kahit mabasag ang buto, magkadugtong pa rin. Tama si ate, magkapatid tayo sa dugo. Di ba? Tapos na ba kayo? Kapatid mo naman siya. Gusto lang talaga niyang magtagumpay noon. Kaya kinabahan at nagkamali. Tignan mo ngayon, Vice President ka na Engishen. Isang salita mo lang, papasa na siya. Di ba? Ang pagpili ng Shen Group ay patas at makatarungan. Hindi ako magbubukas ng pinto para sa sinuman. Yaoy, huwag kang magpakapalit ng mukha. Nakikiusap kami ng may kababaan, tapos ganito ang trato mo. Huwag mong isipin na dahil naging presidente ka, magaling ka na. Kung hindi ka inalagaan ng pamilya Kiao, wala kang narating ngayon. Bilang miyembro ng pamilya Kiao, bilang ate mo, dapat lang natulungan mo ang iyong kapatid. Dapat. Mahigit 20 taon ko nang ginagawa ang dapat. Ano ang nakuha ko? Ayos, binabanggit mo na naman ang nakaraan. Kung ayaw mong pag-usapan ang nakaraan, umalis ka. Pinapaalis mo kami. Walang utang na loob ka. Hindi kami alis. Tatawag ako ng pulis, sasabihin kong pumasok kayo ng walang pahintulot. Sige Kiaoy, grabe ka. Aalis na kami. Ayaw pa rin tulungan ni Kiaoyu. Yung walang utang na loob, lumaki na ang ulo. Hindi na kami pinapansin. Pinaalis pa kami ng gwardiya. Ako pa naman ang tunay niyang kapatid. Iba na ang estado ng Ete ngayon. Wala na sa isip niya ang mga mahihirap naming kamag-anak. Gusto niyang iwasan kami ng tuluyan. Huwag siyang mag-asa. Lahat ng meron siya ngayon. Galing lahat sa pamilya Kiao. Pero ano na ang gagawin natin? Wala tayong makuha. Naiipit pa rin ang usapin ni Lanlan. Ano ang magagawa natin? Mahalaga sa kanya ang reputasyon. Puntahan natin siya sa kumpanya. Tama ang sinabi mo, Hipag. Kung hindi siya sinuwerte at nailigtas noon, wala siyang karapatang magmalaki sa harap natin. Lanlan, noong nagkaroon ng gas leak. Nang magising ka, wala ba talagang nakita sa loob? Hindi ko na maalala. Puno ang bahay ng amoy ng gas. Gusto ko lang iligtas agad si Kuya at Hipag. Ano ang silbi ng pag-usap na ito ngayon? Noon, buong puso tayong iniligtas ni Lanlan. Malinaw naman ang nakita natin. Pero nang magising ako, parang may naririnig ako. Sa loob ng bahay. Kuya, mali ang narinig mo. Magulo ang sitwasyon noon. Kung nandoon talaga siya, bakit hindi siya sumama sa atin? Tiyak na unang tumakas siya. Fochang, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kilala mo naman si Lanlan. Sige kuya, hindi kita pinagdududahan. Hiyayua, kailangan mong bigyan kami ng paliwanag ngayon. Nasira mo ang kinabukasan ni Lanlan. Bilang ete, kailangan mong magbayad, Hindi ka naman pwedeng sarili mo lang ang mag-enjoy, habang naghihirap ang pamilya mo. Malinaw na sinabi ko na sa inyo. Walang financial dispute sa pagitan natin. At wala akong obligasyon na sustentuhan kayo. Ang trabaho mo, hindi ba't dahil sa lalaking apelidong Shen? Nakuha Montag? Opisina ito, maging respetuso ka sa pagsasalita. Kung hindi kami ng pamilya Kiao ang nag-alaga sa iyo, wala kang narating ngayon. Lahat ng meron ka ngayon, dapat ay sa pamilya Kiao. Kay Lanlan, at kung hindi dahil sa iyo.
Ako sana ang nakaupo sa posisyon mong ito. At ako ang nag-enjoy ng lahat ng ito. Hoy guard, may mga taong pumasok sa opisina ko at nanggugulo. Pakiusap, tawagan mo ang pulis. Hindi ka naman siguro magre-report sa pulis. Ako ang hipag mo, ito ay usapang pamilya, huwag mo kaming takutin. Boss Kia, anong nangyari? May dalawang babae dito na pumasok sa pribadong opisina. At maingay, pakiusap palabasin sila. Pamilya namin siya, at narito kami para kausapin siya. Anong pakialam ninyo? Kiao Yui, huwag kang magyabang. Hindi ko hahayaang makalusot ang mga ninakaw mo. Mga binibini, pakiusap umalis na kayo. Yue, kausapin kita ng konti. Tayo lang dalawa. Sa autobig, Hindi na, huwag kang mag-abala. Kuya, chinek ko ang medical records sa ospital. At tinanong ko rin ang property management para sa CCTV footage noong araw na yon. anong gusto mong sabihin? Nakita ko sa CCTV, ikaw nga ang nagligtas sa amin ng hipag mo. Tungkol naman kay Kung Glan. Siya ang nag-iwan sa amin, hindi niya kami inalagaan. Tumakbo lang siya, alam ko na ang lahat. Kasalanan ko, napakasama kong kuya, hindi ako karapat-dapat, pasensya na Yuyu. Tapos na iyon. Naniniwala pa ako sa kanya, minura kita, sinaktan kita. Napakasama kong kuya sa'yo. Basta alam mo na ang katotohanan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin mo ako, kuya. Kuya, narinig ko ang sinabi mo pero hindi ako masaya. Sa halip napapagod ako. Yuyu, Na misunderstood, na-ignore at naging sacrificial lamb. Hindi isang araw o dalawa, mahigit 20 taon na. Ang mga peklat na iyon ay hindi lang sa braso, kundi higit sa puso. Hindi ito magagaling sa isang simpleng alam ko na mali ako. alam ko, kuya. Naiintindihan ko. Kaya sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang dapat kong gawin para mabawi ito, Yuyu? Kuya, ang layo ng pagitan ng pagsisisi at pagbabayad. Bigyan natin ng panahon ang isa't isa. Sige, bibigyan kita ng panahon kahit gaano katagal maghihintay ako. Uy Manang, ang ganda ng bulaklak na to. Ano talaga ang nangyari noong araw na nagkaroon ng gas poisoning? Kuya, bakit mo binabanggit ulit to? Si ate lang naman ang nakalimot isara ang gas. Napanood ko ang sihi. Malinaw na si Kiaoy ang nagligtas sa atin, nagsisinungaling ka. Nalilito ka, silanlan talaga ang nagligtas sa atin. Kuya, naloko ka ba ni Kiayue? Magaling siyang magpanggap na kawawa. Malinaw kong nakita sa sihi. Ikaw ang nag-iwan kay Kiaoy at tumakbo. At ngayon ay pinagbibintangan mo pa siya. Lan. Totoo ba ang sinabi ng kuya mo? At Kang Toteman? Kung inampon ninyo ako bilang pamilya Kiao, dapat lang nabigyan ninyo ako ng lahat ng pangangailangan. Dapat ang pinakamahusay. Ikaw, ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Ang mga bagay ni Kiaoyu ay dapat sa akin. Bakit siya mas maganda ang buhay kaysa sa akin? Ang tagal mong nagpanggap, ang galing mo. Akala mo ba tanga kami? Kasalanan ninyo kung bakit kayo naniwala sa akin. Itinuring kitang tunay na kapatid, binigyan kita ng lahat. At halos pinatay mo kami. Tunay na kapatid? Sun King, ang bait mo sa akin. Hindi ba't para lang makasama mo ako? Laban kay Kiayue? Huwag kang magsinungaling. Ano, ngayong mayaman na siya. Gusto ninyo akong itapon bilang sakripisyo. Hindi pwede. Sasabihin ko sa inyo, walang mangyayari. Walang utang na loob, kailan ba kita pinabayaan? Lahat ng meron si Kiaoyu, meron ka rin. Ang meron siya. Siya ngayon ay vice presidente ng Shen. Ako. Kasalanan ninyong humahadlang sa akin. Mabuti ka. Bulag ang pamilya Kiao. Nainampon ng isang tulad mong may masamang budhi. Kung ganon, umalis ka sa pamilya Kiao. Ayaw naming humadlang sa iyo. PFFT, nakizama ka na kay Kiayue. At ngayon ay palalayasin ako. Hindi pwede. Kiaoyu, hindi ko siya pababayaan. Kiaoyu, sinira mo ang lahat sa akin. Wala kang kwenta. Bakit mas maganda ang buhay mo kaysa sa akin? Ang pagiging masaya ko, hindi kailangang ikumpara sa iba. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Ako ang sumira sa sarili ko. Kung hindi ka sana nagpakita noong araw na yon, na parang nagmamalasakit. Ako sana ang nakaupo sa posisyon mong ito ngayon. Madam, pakirespeto naman. Boss Shin. Huwag kang maloko ng babaeng ito. Isang mapaglinlang lang siyang babae. Kung lang tapos na ba ang drama mo? Hindi ka welcome dito. Bakit? Takot ka sa ginawa mo? Kung hindi ka gumamit ng daya. Paano ka naging vice president? Wala akong oras sa'yo, lumabas ka. Akala Montag nanalo ka na? Hindi pwede. Hanggat nandito ako, habang buhay kang. Magiging katulong lang ng pamilya Kiao. Mukhang kailangan mong magpalamig, madam. Mas mabuting tawagan natin ang pulis. Pulis.
Qiao Yu, talagang umaasa ka sa lalaki para umangat. Umaasa sa lalaki. Bawat hakbang ko dito. Sariling sikap ang nagdala sa akin. Qiao Yu, hindi ko ito palalampasin. Hindi kita pababayaan ng maganda. Kung ako'y naghihirap, hindi ka rin magiging masaya. Wala na akong mawawala, isasama kita sa impyerno. Ilapag mo ang kutsilyo. Kahit saktan mo ako, hindi mo mababago ang katotohanan. Tumahimik ka. Anong alam Montag? Unglan ilapag mo ang kusilyo. Nasa labas na ang pulis. Ang pagiging impulsive mo ngayon, lalo lang magpapabigat sa kaso mo. Niloloko niyo ako. Valang nanloko SIO. Ikaw ang may kagagawan nito. Hui. Tijulan mo yen. Kiayua galit AKO SIO. Galit ako sa inyong lahat. Kung lang ng pamilya Qiao ang nag-aruga sa'yo sa mahabang panahon. Walang nagkasala sa'yo. Umalis ka. Bitawan mo ako. Umalis. Galit ako sa Exiono. Putang ina Montag. Umalis ka. Wag kong magilo. Kiayua ayos ka lang? Salamat, Boss Shen. Sana maintindihan niya kung gaano kalayo ang pagkakamali niya.